Another day, another J Fern's wife story. Ito na nga yung mga golden boy pullet na itinira ni J Fern at ito naman yung Boston pullet. Pumili nga si J Fern ng mga ititira niyang pullet na gagamitin niyang breeding materials sa next breeding season. At yung iba naman ay gagawin niyang trio dahil madaming client si J Fern na gustong mag-acquire. Mas madami kaming palabas na mga babae ngayon kaysa mga lalaking sisiw. 5K sweater, 9. 10th level. Ano to ang dalawang to? Roxy din. Ito ay Boston. Yung mga hindi napiling pulot ni J Fern ay dinrest ko na lang nitong nakaraang birthday niya. Madami-dami din yon, 14 heads. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kinabukasan nga dahil hindi na kami busy ay sinama kami ni J Fern sa Manukan para mamitas ng mga kalamansi dahil madami ng bunga. Medyo matagal akong hindi nakakapunta sa Manukan kaya hindi napipitas ang mga kalamansi. Madami na ngang naghihinog kaya pinitas na namin ng anak ko. Nakakatuwa nga dahil halos isang balde ang nakuha naming mga kalamansi. Madami pa rin natirang bunga ang kalamansi pero maliliit pa, palalakihin ulit namin bago pitasin. Kunti pa lang ang tanim naming kalamansi dyan sa Manukan, wala pang 20 puno. Palabas na nga kami ng range area, meron pa rin akong nakitang kalamansi. At dahil parang uulan na nga, sinilab ni Richard ang mga tuyong dahon sa kabilang lote. Pinasalay na rin ni J Fern yung puno ng duhat dyan dahil kapag pinaloader yan ay hindi makasagabal sa loader. Pinatanggal na rin ni J Fern kay Richard yung mga barbed wire na nasa bakod dahil ililipat na doon sa panibagong bakod. Hindi pa rin nila natatapos bakuran dahil nagka-problema si Richard. Sana ngayong linggo ay maituloy na nila ang pagbabakod. Pinahugasan ko nga sa anak ko ang mga kalamansi at bigla namang umambon. Naabot na kami ng ulan. Buti natapos na tayo mamitas ng kalamansi. Lumakas na nga ang ulan kaya nagpasya na kaming umuwi. Buti na lang ay nakapagdala ako ng payong. Umpisa na nga yata ng tag-ulan dahil kada hapon ay laging umuulan. Sana makapagpa-loader si J Fern bago mag-ulanan talaga. Pagkatapos kasing i-loader, ang lupa ay siguradong puti kapag umulan. 19 days pa lang itong isinalang ni J Fern sa incubator ay nagsimula ng mag-hatch. Mukhang maganda ang pisa ng mga sisiw ngayon dahil walang mga sisiw na basa. Madami pa ring itlog ang may crack at siguradong bukas ay madami na uling pisa dyan. Kinabukasan nga ika 20 days na nila sa incubator at dyan madami na ngang napisa. Kapag malalakas na ang mga sisiw ay ilalabas na namin sila sa incubator. Ito namang mga sisiw na napisa nung nakaraan sa incubator ay pinainitan ni J Fern at pagkatapos ibinalik na ulit niya sa folding. Malalaki na nga rin ang mga sisiw at malalakas na. Maya-maya ito ay magliliparan na dito sa folding kaya ililipat na rin ito sa brooder. Walang laman yung isa naming brooder kaya sila ang ilalagay doon. 7 times lalaki. Oh, Dalawa. ilan kaya ang lalaki sa anak ng 7 times? Ito lalaki din to. Anak na rin to. Dalawa. 5 sana ang anak ng aming 7 times winner broodcock dyan, kaso yung isang sisiw ay tinuka ng inahin. Madami kasing nalalaglag na patuka dyan sa folding kaya yung inahin ay nanunuka dyan sa labas. Nakita siguro ng inahin na nakalawit ang paa ng isang sisiw kaya tinuka, bigla na lang sumiyap yung sisiw at nung nakita nga namin, may na ang paa, putol na ang buto sa binti. Bagong labas pa lang sila nun sa incubator kaya malalambot pa masyado ang mga buto ng sisiw. Papakabuhay pa rin siya ngayon, patalon-talon siya kung maglakad. Ito na nga yung mga sisiw na natira sa kinain ng pusa. 3 anak ng SBR. Isang kulay itim at 2 brown. Yung anak naman ng isang black brood hen namin ay naubos lahat. Ito naman yung palahi ng aming 7 times winner broodcock na unang papisa namin ngayon. Nag-iisa siya at mukhang babae. Ito naman yung isa pang sisiw ng SBR na kulay brown at mukhang lalaki din yata yan. Hindi mauli ni J Fern yung isa pang anak ng SBR na kulay brown dahil mailap.
Ito naman yung mga baby pullets na bagong itinira ni Jayfern. Ito yung mga sisiw ng aming ARL Right Nose Sweater at Golden Boy Gilmore Broodhen. Sa brooder ito galing, malalaki na sila kaya nilipat na sa multi-purpose pen. Yung ibang mga sisiw na medyo maliit pang nakakalusot pa dyan sa steel matting ay ibinalik namin sa brooder kaya yung mga sisiw sa brooder ay meron ng malalaking sisiw. Ibabalik namin yan dyan kapag hindi na sila kasya dyan sa steel matting. Yung mga cockerels naman na nasa multi-purpose pen ay inalpasan na lahat ni Jayfern. Lagi na rin kasing nagpapaluan ang mga sisiw. Hindi na rin kasi maawat, baka magkabulutong pa sila. Kaya inalpasan na namin sila para masanay na silang alpas bago dalhin doon sa range area. Nilipat ni Jayfern ang patukaan ng mga cockerels dahil malapit sa fly pen na may mga manok din na tatakot yung mga cockerels. Dito niya nilipat sa may kubo na walang mga malalaking manok na nakakulong. Naninibago pa nga ang mga cockerels sa pagkain dito sa baba kaya sabi ko kay Jayfern bukas bago niya alpasan ay pakainin muna niya sa multi-purpose pen. Pag sanay na sila, saka na lang sila dyan patutukain sa baba. Itong bagsik broodhen namin ay hindi mapakali sa battery cage. Kapag ganyan nga ang inahin, ay mangingitlog yan. Kinukolekta namin ang itlog nito dahil pinabababhan ito ni Jayfern sa aming possum sweater brood cup. Maya-maya nga ay nangitlog na ang inahin at kinuha ko agad ang itlog para hindi niya matuka. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!